bago yung women's conference, yung mga problems na naranasan ko or yung mga challenges na, kumbaga, naranasan ko bago yung conference. Alam niyo po ba, bago mag-conference, I was planning to end yung work ko sa Philpost. Kasi hanggang 28 na lang sana ako. And then, sabi ko, Lord, magbabakasyon na po ako sa province muna. Upon that, nandito na yung mga, yung nag-come up yung decision ko na yon because of the people that surrounds me. Nandito na talagang dinaya ako ng kaaway when it comes to my emotions, na kumbaga parang wala kang pakialam na leader, no? May mga naririnig akong ganon. So, kasi to be honest po ay, si Ate Van po kasi talaga yung leader namin. But then, nung lumipat na siya sa 13, ako na po yung naging leader sa mga disciple namin, no? So, nandito na parang mga 3 months, no? So, ang dami ko nang mga naririnig na mga negative, no? So, nandito na parang, Lord, ba't ako nadadaya ng emotions ko? So, nandito na, nung nadadaya ako ng emotions ko, parang nandito na nag-come up sa sarili ko na, what if hindi na ako umattend ng women's conference? Kasi parang wala namang nagbabago sa akin. O di kaya parang grabe yung kaaway sa puso, sa heart ko, sa buhay ko. So, but alam nyo po, nandito na, sabi ko, hindi. Talagang, nung February 26, may tumawag sa aking company na sabi, mag-i-interview ka. So, sabi ko, Lord, hindi okay yung emotions ko. Lord, hindi ako okay. So, pero nag-devotion ako, and then sabi ng Lord, go. Mag-go ka doon sa interview. No, alam niyo po, February 26, 27, and 28, 3 days na po yon ay sabi ng company ay hired na ako by Monday. By Monday. Ayun, by Monday. No, so, alam niyo po, grabe no, grabe yung Lord. Sabi ng Lord, hindi ka pwedeng magbakasyon. No, hindi ka pwedeng lumayo sa mga disciple mo, sa ministry mo, 'di ba, sa church, no, hindi ka pwedeng lumayo. So, yun po yung mga challenges before women's conference. At inaalala ko na, Lord, saan ako kukuha ng pambayad? Tapos kulang pa po kasi yung pambayad namin. So, nandito na talagang, buti nga nandyan si Ate Van, no, nagpahiram muna. But during that, grabe, as in, full payment, bayad na po kami. No, so, and then yan, ayan. So, ginawa sa akin ni Lord during women's conference, talagang grabe grabe yung effects sa akin, yung by the blood of Jesus. 'Di ba? So, nandito na parang araw-araw, 'di ba, pag umaattend tayo ng prayer, araw-araw natin dinideclare yon na parang wala lang. Pero grabe pala yung blood of Jesus when we declare in our lives na nandito na talaga ang totoo. No? So, nandito na, talagang sabi ko, Lord, ang bigat eh. Parang pumunta ako dito, Lord, hindi para sabihin yung galing ko, hindi para sabihin yung mga, kumbaga yung mga sa life ko, but nandito, Lord, nandito ako kasi wasak ako. Lord, nandito ako kasi basag ako. Lord, nandito ako kasi gusto ko ng kagalingan na nagmumula sa inyo. But, and then, during that, talagang nandun lang ako sa likod. Nung nag-speak yung leader doon na apply mo yung blood of Jesus, yung forgiveness, no, yung heart mo. And then talagang sabi ko nga, Lord, grabe, no, grabe. So nandito na, yung major takeaways ko po during that conference, talagang pangkalahatan na. Pero nagsisimula pa lang, Lord, grabe na yung ginagawa niya, umaga pa lang. No, so nandito na, talagang Lord, sabi ko, Lord, okay na. No, pinapatawad ko na siya. Pinapatawad ko na sila. No, so nandito na, sabi nga dito,
sa Genesis 11 verse 31, Terah took his son Abraham, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abraham. Together they set out from Ur and the Chaldeans to go to Canaan. When they came to Haran, they settled there. No, sometimes kasi parang kumbaga kapag nakakaramdam tayo ng emotions, no, nakakaramdam tayo ng sakit, ng bigat, na parang Lord, sige dito na lang ako. 'Di ba? Kapag nakakaramdam tayo ng mga ganong moments, nagtatago tayo sa mga lungga natin, no, kung saan-saan tayo pumupunta, parang nagsisettle tayo sa mga sasakit na yon, nagsisettle tayo sa ganong emotions, no, sa Haran. Pero hindi dapat. No, yun yung natutunan ko na talaga dapat hindi tayo nagsisettle. Kasi yung Haran, alam niyo po yung Haran, ibig sabihin po ng Haran ay yung place na doon tayo nagsisettle, no, we put down our roots. And yung mga emotions natin, binibigay na lang natin doon na lang natin, parang nag-e-emo na lang tayo lagi, di ba? So, nandito na, sabi nga, dapat pumunta tayo sa Kanaan. And that Kanaan is represent our destiny. No? Na may destiny pala tayo. Na sabi ko, Lord, hindi ako mag-stay. No, hindi ako mag-stay sa Haran. No, kundi mag-go ako to Kanaan. Na Lord, kung saan niyo po ako gusto, doon po ako. Na dapat, sabi ko nga Lord, dapat wala na ako dito, no, nasa province na ako, nagbabakasyon. Pero nandito na, alam niyo, nung February 28, last day ko sa field post. And then, March, nung Monday, 28, 1, 2. Ayun, March 3, may panibago na akong work. Diba? So, grabe yung pagpapala ni Lord, grabe yung buhos, no? So, sabi ko, Lord, ito na po ba yung first fruit, no? Sabi ni Lord, hindi pa yan, anak. No, meron at meron pa. At alam nyo, yung napasukan kong company, grabe, hindi ko ma-imagine na nakapasok ako sa company na yon. Kasi nandito na, mas inaano nila yung character kesa sa skills. No, so nandito na, sabi, pero pinag-pray ko talaga sa Lord na, Lord, yung company na medyo mataas yung sahod, no, yung company na hindi masisira yung emotions ko, hindi masisira yung oras ko sa iyo, yung oras ko sa ministry. And ginrant po yun ng Lord, no, praise God. And nandito din na libre din yung food and libre din yung pamasahe. Diba? So grabe yung pagpapala ng Lord. No, so sabi ni Lord, anak, hindi ka pwedeng pumunta ng province. May ibibigay at may ibibigay pa ako sa'yo. Sabi nga dito sa Genesis 11:32, Terah lived 205 years doon sa Haran. And alam niyo yung nangyari sa kanya? He died. No? Kaya wag tayong manatili sa emotions na kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, wag tayong manatili. Kung nasasaktan ka man, nangangamba ka man, wag kang manatili. Kasi nandito na God is, alam niyo yun, God is in control. No? Na nandito na alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. No, hindi tahimik ang Diyos at may gagawin siya in His perfect time. Yun lang po. Thank you. Hello po, grabe yung nasunod sa akin, parang nakaka-pressure yung grabe yung ginawa ng Lord sa kanya. No? Salamat po sa Lord na nandito ako sa inyo pong harapan. No? Yung mga hindi po nakasama sa ating women's conference nung nakaraang March 1, in-encourage ko po kayo na magpunta na next year. Na maraming gagawin ng Lord sa inyo. No, hindi wag ka lang magda-doubt na ay wala akong pambayad o kaya ang mahal,
no, maging ano po tayo, magkaroon tayo ng faith sa Lord na makabayad tayo at makakapunta doon. At yung, alam mo ba yon, yung faith natin, siya yung magdadala sa'yo kung ano ka ngayon. Amen. So, mga challenges, bago po mag women's conference, syempre po, very busy po ako, no. Monday to Friday, may trabaho po ako, and Saturday, sa bahay naman po. At Sunday dito, whole day po siya. So, bukod po yun sa nandito ako, may mga ginagawa po ako na namamalengke po pag Saturday. So, nung time na po yun, kasi yung intramurals po namin na-move. Na nung ang schedule po sana noon is February 17. To sana na-move po siya ng March 3. So, sabi ko, grabe yung isip mo na hindi pa kasi po yung anak ko kasali po siya sa intramurals po. So, sabi ko, yung mga gagamitin, hindi pa talaga siya complete. No, hindi pa po siya yung kompleto. So sabi ko, Lord, sa inyo ko mo talaga, hindi ko siya iniisip na worries kasi nga, alam ko, pupunta talaga ako doon kasi alam ko may marireceive ako doon. Ayan, yung pambayad po, syempre po, marami po talagang binabayaran. So, nagtitiwala ako na, Lord, ikaw na po yung bahala kahit sa naubusan na or ang tawag, hindi ako magsasabi ng wala kundi naubusan. Ayan, ayan nga po, no? At syempre, bilang isa pong naniningil, sabi ko, Lord, napakahirap po ng aking pong situation kasi yung singilan na po, syempre po, alam na po natin na marami pong ate, hindi lang po kami sasama kasi wala daw pong pambayad. Sabi, hindi, sasama kayo. So, yun mga challenges po na, alam nyo po ba na kayang-kayang pwede kang hindi pumunta kasi pagod ka na physically. No? Pagod po talaga physically. Pero, nagpapasalamat ako sa Lord na nakapunta ako. At kahit pagod physically, nagfa-fire yung aking pong kalooban, yung aking pong loob, yung spirit. Kasi pupunta ako, hindi naman yung, sabi nga, hindi, yung physical, hindi ikaw yun. Kundi yung spiritual na pupunta ka doon at yung willingness mo na makapunta doon. Ayan po yung mga hectic schedule and very busy po talaga bago po yung convention. At yung March 1 po, birthday po ng anak ko yon. So, alam nyo po ba, hindi po siya nagtampo or basta sinabi ko lang sa kanya na, na meron pa naman next time. Yon. So, yung mga ganun pong bagay, mas uunahin mo ang Lord kaysa dun sa family. Amen? Siya kasi yung pinaka number 1 po, bago yung family. Na, ayan. And, yung aking pong natutunan doon, akong nakita doon, na yung mga kabataan doon, yung willingness po nilang mag-serve sa Lord kahit na sila po ay 11, 10 years old. No, kasi dinadala na sila ng magulang nila doon. Doon ako na-amaze na, Lord, one day, ganun din po yung church natin. Na tayo bilang isang magulang at kung hindi ka man magulang pa ngayon at in the future magiging magulang ka, yung mga anak po natin na maliliit pa, sanayin na natin silang pumunta sa church. Na ganung edad pa lang, alam nila na magsisilbi ako sa Lord. Amen? Kasi, may iba po na, ay, bata pa yan, wag na muna. Hindi po doon ko nakita na, Lord, yung mga kabataan nila may desire po talagang mag-serve sa inyo. No, meron silang sinayaw doon, sabi ko, nag-desire ako na ganito yung magiging magiging
dance ministry namin. Nagrabe yung ano pa lang, yung galaw pa lang nila. Amen? No, nagkaroon ako na, Lord, pagdating po ng araw, o ngayon na, gagawin niyo pa yung mga kabataan sa church namin ay hindi magsa-stop. Na ano man yung nangyari sa buhay natin, ano man yung mga kalungkutan, emotion na nangyari sa life natin, meron pa rin pong Lord. Amen? Kasi po kapag tumingin lang po pala tayo doon sa kung nasasaktan tayo, yung palang naging delusional na tayo, naging empty na tayo, yung sadness na ating nararamdaman, nakaka-affect po yun sa ating pong faith. No, grabe po ang Lord doon pa lang, yung awitan pa lang, yung worship pa lang, grabe. Amen? At yung akin pong major takeaways po no, na kung ikaw ay isang babae, no, laging ano ka, wag mong i-isolate yung iyong sarili. No? Hindi lang sa babae, kundi lahat po tayo. No, kapag may kalungkutan na nangyari sa buhay mo, merong nagawa yung kapwa mo sa'yo, like kay Tamar po, yung binahagi po ni Pastora Pretorius, na ano talaga siya, nasaktan. Ayan. No, may time sa buhay natin na ganun. Pero isa lang po, luhapit tayo sa Lord. Amen? Yun lamang po, and have a wonderful day. So, ayun po, no, magandang hapon po sa lahat. No. Ako nga po pala si Karen, no, Maria's Tribe nga po pala. And then, ayun nga po, I know po na talagang nakikinig yung lahat. Uy. Nanginginig po ako, lamig ko. So, kasi po, pangalawang beses ko na po siya mag-testimony sa harapan, no, kasi medyo kinakabahan pa po ako. Pero masasanay din po ako. So, ayun nga po, no, yung challenges ko bago pumunta po ng Women's Conference is talagang hindi dapat po talaga ako makakapunta kasi sabi ko wala po akong pambayad kasi kulang din po yung sahod ko, gano'n. Nagwo-work po ako sa GA, no, sa po ako sa may office. So, staff po ako, no, sabi ko kay ate, wala po akong pambayad, kulang po yung sahod ko, gano'n. So, sabi ko kay ate, babawin na lang po ako sa susunod. Pero ayun nga, no, may binigay yung Lord sa akin na meron pong isang member namin na hindi daw po siya makakapunta. And then, binigay niya po sa akin yung ticket niya. Kaya po ako nakapunta sa Women's Conference po, no. Sasabi ko, hala, kinabukasan po kasi noon ay Women's Conference na po. Sabi ko, hala, thank you po. Kasi totoo po bang hindi kayo makakapunta, ganito, ganyan. Talagang kinumbins ko po siya na bakit po hindi kayo makakapunta. Kasi ang sabi niya po ay, meron daw po siyang appointment sa doctor niya, no? Sabi ko. And ayun po sabi ko, thank you kasi will po talaga ng Lord na makapunta ako doon sa Women's Conference. Talagang gusto ko din po pumunta, pero wala po talaga ang pambayad noon. So ayun nga, grabe po yung Lord na ginawa sa akin kasi nga po, talagang napapasalamat ako sa Kanya, ganon. Pero sinasabi ko din po na, okay lang naman na hindi mo puntahan yung sa doctor appointment mo. Talaga ituloy mo lang yung will ng Lord sa'yo, no? Pero mas pinili niya po yung kung ano yung mas gusto niya po, no? So, dito po na sinasabi po dito ng Lord sa akin, no? Yung ano pong challenges, ano po yung ginawa ng Lord sa akin during the Women's Conference, no? No, ayun nga po. Sabi po dito na ginawa sa akin ng Lord during the conference, no? Sabi po, grabe po yung mga topic ng pastor, yung mga pastora sa Women's Conference mo. Talagang tatamaan ka po talaga, no? Hindi lang po talaga ako yung tinamaan sa topic na yon, kundi lahat din po kami, no? Kasi grabe din po, sinasabi sa akin ng leader ko na, yun, paka-ayos ka na ha, pakabait ka na, gano'n, sabi ko. Sabi ko kay ate, opo, papakabait na po. Kasi grabe din po yung topic ng mga pastora sa amin, no? Hindi lang po pang sa amin, kundi pang lahatan po talaga, pang mga adult, pang mga parents, ganun po. So, ayun nga po, I'm glad din po talagang natamaan at talagang
pumasok po sa puso't isipan ko yung topic na hindi lang po sa akin. Talagang na-apply ko siya sa buong buhay ko, sa puso't isip ko. No? Sabi nga po doon na, andito nga talagang hindi lahat ng topic ng mga pastore hindi ka matatamaan, di ba po ba? Kasi halos lahat din na mga topic ng pastore ay talagang sabi nito, ay, para sa akin tong topic na to kasi nga grabe din po yung ginagawa natin na pag after church kung saan sa nagpupunta, no? So paglabas ng church talagang sinasabi, no, ay hindi, iba tong ginagawa nito. Tapos pag Sunday na, no, hindi para sa akin tong topic na pastor kasi yung ginagawa ko pag wala nang pag ano, 'di ba? Monday to Friday kung anong ginagawa, no? So dito po sa takeaways ko, sabi po dito sa Luke 7:50, no, sabi dito, Jesus said to the woman, "Our faith has saved you. Go in peace." So sabi po dito sa tinapik ni Ate Jean and Ate Ai, no? So parang connected po siya sa topic ko today na sabi dito, "Save your faith as you go." No? Sabi dito na the enemy will convince us to disconnect to the Lord. Sabi nga dito, but hindi talaga tayong pananaig sa enemy or sa kalaban, no, na ma-disconnect tayo sa Lord. Kasi yung topic namin ay no Women's Conference talagang sabi, kung ano yung nasa decision mo or ano yung talagang will sa'yo ng Lord, gawin mo. Hindi yung talagang mas pinipili mo yung desisyon mo kesa sa Lord, no? Talagang madi-disconnect ka sa Lord kung hindi mo susundin yung para sa'yo, di ba? So sabi po dito na, kung ayaw mong ma-disconnect sa Lord, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para mas lumalim yung loob mo sa Lord, para mas lumapit ka sa Lord. No? So huwag mong hayaan na manalo yung enemy sa puso mo na talagang mawala ka sa Lord. No? Pero yun nga po talagang hindi ginawa ng Lord na mawala ako dito. No? Talagang basta lalong pinalapit ng Lord yung present ko sa Kanya. No? So ayun lang po. Thank you po. God bless po. Ayun po. So, sana po kita niyo po. So, ayun. Ako nga po pala si Grace, one of the member of ni Ate Lane. So, nandito na po na, ano po yung naging struggle ko po bago ako makapunta ng Women's Conference. Na andito na, sobrang bigat po talaga ng babayaran namin. Like, 1,700 po. Like, paano maiisip yun? Gantong student, walang trabaho, walang source of income, makukuha ko yung 1,700 na doon. So, sabi ko kay Ate Lynn, mukhang di po makakapunta ng Women's Conference, so ganito, ganyan. Pero ang sinabi lang niya sa akin nun is, God will provide. And grabe, si Lord nag-provide po talaga siya. And that day po nun, naglabas po ng mga list ng name po ng payout po sa ano. So, grabe po. So, nandito na, yung binigay ni Lord, 5,000. Grabe po siya. Yung hinihingi ko lang po is 1,700. Pero yung binigay ni Lord, grabe. Yung nag-uuma po talaga. Nandito na super thankful ako kay Lord kasi ayun nga, nakapunta ako ng Women's Conference. And nandito din na, dun sa pinaka-takeaways ko po dun sa Women's Conference na merong mga kabataan doon. May nag-testify ng mga kabataan doon sa Women's Conference na bata pa lang sila pero nandun na sila sa ministry. Nagda-dance ministry na sila. And then doon sabi doon, so di pa nakakaalam po. Isa po ako sa mga Sunday school teachers po. So nandito na, hindi naman po ako mahilig sa mga bata dati kasi nga ewan ko po, ayoko po ng mga makukulit, ganun po. Pero si God, release siya talaga ako doon sa mga bagay na hindi ko talaga kaya. Pero kinaya ko pa rin kasi nga doon ako plinis ni Lord and hindi ako nag-iisa. And then doon, sa mga bata nga po doon na nag-testify, na sinabi po doon na grabe na, sobrang na-amaze lang po kasi sobrang bata pa lang po nila pero grabe na po sila mag-commit kay Lord. So sabi ko, sarili ko na, what if yung mga batang to nagko-commit na, paano pa kaya ako na college na, ganto, ganyan. So, nandito rin na, sige Lord, ipagpapatuloy ko yung ministry ko. Hindi ko siya iiwan. Kasi nga, paano yung mga batang to kung walang magtuturo sa kanila? Paano yung mga batang to na magbibuild ng legacy to a 1,000 generation? Na yung mga batang to na, Lord, baka sila na yung mag-testify dito. Who knows, di ba, in the near future. So, dito nag-build tayo ng sa mga kabataan and sa mga
younger, na hindi lang basta sila bata, may gagawin din sila katulad ni Lord, na itong mga batang to, tatawagin sila ng Lord, hindi lang para sa sarili nila, kundi sa ibang tao. So, yun lang naman po. Salamat po. Lilas na po sana si Grace, pero nag-request po si Pastor. So, good afternoon po sa bawat isa. So, ako po si Sister Mariel, one of the primary leaders here in Rosario. Ayan, no. So, ako po yung cell leader nung nag-share kanina dito, si Karen, no. So, ayun po, struggle ko po before ako makapunta ng Women's Conference. Yun, actually, same sa mga naging reason ng mga kabataan po, no, is sabi ko nga, financial talaga, no? Kasi yon binanggit ni Grace kanina how much yung kailangan naming bayaran for the registration ng Women's Conference. And siguro para sa atin, no, medyo malaki yung halaga na yon, no? And then, doon na talagang, bago po talaga pumasok, actually pagpasok ng January, habang tumatagal yon February, talagang ang dami ko pong struggles. And kasama po doon yung struggle ko when it comes to finance. And then, andun po na, pagdating nung dumating yung first fruit natin, last February 16, and talagang nagtatanong ako, kasi last money na lang yung meron ako, and talagang pinag-iisipan kong mabuti, Lord, saan ko ba to ibibigay? Sa Women's Conference po ba o if first fruit ko po? And then talagang ni-reveal ng Lord, no, through my devotions na rin and dun sa mga sinishare na preaching ni Pastor Jay, and kinonfirm pa rin ng leader ko ni Pastora Ann na unahin yung first fruit, kasi yung first fruit, yun yung mag-open ng blessings, yung overflowing blessings. So sabi ko, okay Lord, this is your word, uunahin ko po to give dito po sa first fruit. No, hindi man po siya ganun kalaking halaga, pero sabi ko, Lord, this is my everything. And ito yung laman talaga ng puso ko. And nakikita mo po, yung naisin ko, yung desire ko to really give to you. No, and then yon sabi ko nga, tapos lumipas yung ilang linggo, then nagtatanong sila Pastora Ann, ilan yung makakasama sa inyo, sa tribe nyo, sa people nyo, ikaw, makakasama ka ba? And talagang sinabi ko, Mama Ann, parang personally, baka hindi po. Kasi alam nyo naman po na the last money that I have, binigay ko na po sa first fruit. And then nire-assure lang ako, sinabi sa akin ni Pastora Ann, you already gave your first fruit. That means overflowing blessing. No, and talagang week before ng Women's Conference, grabe po nag-provide po ang Lord ng pangbayad ko sa conference. No po, and yung provision na binigay ng Lord sa akin ay mas higit pa sa kung magkano yung kailangan sa pangbayad dun sa conference. So sabi ko, Lord, grabe ka po talaga. Kapag nakita mo na faithful sa'yo yung tao at nakita mo yung puso ng tao, talagang gagawa ka po ng paraan. No po, and sabi ko kasi, Lord, I really want to be there. Kasi Women's Conference is one of my fireplace na kailangan andun ako kasi I can't afford na hindi ko marinig kung ano yung word mo para may apply ko siya sa buhay ko. No po? So talagang andun na, nakapunta ako, praise the Lord, nung Women's Convention. And during the convention, grabe po talaga yung ginawa ng Panginoon. Actually, una pa lang, start pa lang na nagde-declare pa lang nung the blood of Jesus, we are declaring, may mga nagli-lead na mga prayer leaders. Grabe na talaga, sabog-sabog na yung luha. Hindi ko alam kung may sipon na tumutulo, baka magkahalo na sila. No, pero grabe talaga kasi doon pa lang may tinatanggal na ang Lord. Sobrang daming chains has been broken. And talagang doon may binibigay ang Lord, dinedeclare yung Christ-likeness, mind of Christ, everything, na talagang yung healing, talagang full package yung healing na binigay po ng Lord. No po, and talagang ang sobrang dami po ng ginawa ng Lord during the conference. May tinanggal at mas marami siyang ibinigay sa akin. No? And when it comes to takeaways, no, ando na talagang ang dami kong natutunan yon. Shinare ng ilang mga kapatid, yung about dun sa binabanggit ni Pastora Charne, na sabi nga andito na, huwag manatili sa haran kasi merong kanaan na pinrepare ang Lord sa'yo. Pero one of the most amazing and powerful message that I have received during the conference is yung shinare ko rin last time nung ako yung nagturo ng evening prayer dito sa church, na yung about faith.
yung pananampalataya. Kasi sabi ko nga, pagpasok pa lang ng January, grabe na yung testing na ginagawa ng Lord sa life ko. Ang daming struggles, challenges in every area and aspects of my life. Pero the moment that I heard this message na sinasabi ng Lord through the life of Ate Naomi, anak po ni Bishop Oriel, na sabi nga, the reason why you're going through something is because you're going somewhere. Na ay kaya ka pala merong pinagdadaanan kasi meron kang pupuntahan at maganda yung gusto ng Lord na puntahan mo. Sabi nga, the Lord is testing us to refine us. And yun pa lang nung narinig ko yun, wow, Lord, thank you kasi in-explain mo sa akin na kaya pala kailangan kong dumaan sa ganung mga bagay kasi meron ka pong malaking gagawin. And I have learned na sabi nga, paano natetest yung faith ko, no, or natin, sabi nga una, in our circumstances, may mga situations sa life natin. And sabi nga po, yung mga circumstances na yon, mukha mang pangit sa paningin ng bawat isa, but that is our opportunity to grow. Na mag-grow tayo, na mag-develop tayo. And in times of testing, it requires faithfulness. Alam niyo po, yung team ng Women's Convention is Faithful Women's Convention. Ibig sabihin, doon talaga, tinuro ng Lord sa amin na maging tapat po kami. Tapat sa Panginoon, higit sa lahat, at tapat sa mga tao sa paligid namin. No? Sabi nga po, yung patience and yung faith is built on the little things. And aside from the circumstances, I have also learned na sabi nga, yung faith, it was tested in silence. Dun sa katahimikan, no? And sabi ko nga, isa sa nag-struck sa akin, nung sinabi ni Ate Naomi na, it's not that God didn't speak to you. It's just that you didn't listen. And minsan, ganun din po yung, siguro, majority sa atin ganun, no? Na talagang may sinabi naman ng Lord eh, ayaw mo lang makinig kasi ayaw mong gawin kung ano yung gusto niyang pagawa sa'yo. No? And a lot of times, ganyan po ako. No? Pero sabi nga, it is very important that we yield to the Word of God. No? And binabanggit po doon that the silence we hear is not the absence of God. Yung katahimikan na naririnig natin doesn't mean na wala ang Panginoon. No, kasi meron pong silence is because we did not hear what needs to be heard. Na po, and yung binabanggit ni Ate Naomi, mahirap kung may pinagdadaanan ka na, tapos sa iba ka pa sumasama. Mahirap pag may pinagdadaanan ka na, tapos disconnected ka pa sa Lord, disconnected ka pa sa leaders mo, disconnected ka sa spiritual community na ibinigay ng Lord sa iyo. So sabi nga po, it is very important, no, na mag-delight tayo sa presence ng Lord. It's very important that we seek God's revelation, na we need to remain in unity with God and make things happen. So grabe po talaga, actually, wala pa po yun sa sa 50% ng yung mga binahagi namin, wala pa sa 50% na tinuro sa amin doon kasi grabe po talaga yung mga lessons and revelation ng Lord. No, and yung binabanggit na blood of Jesus, actually, para po sa mga merong ka-relationship. Ayan yung, when it comes sa marriage po, hindi po yung yung relationship nang wala pa sa time, no? Actually, ang dami pong binigay na ng Lord, no, sa pamamagitan ni Pastora Geraldine. No, niloloko ko nga po yung yung mga cell members ko. Uy, mag-take notes tayo for future purposes. So, yun tinuruan kung paano yun, yung maging faithful ka ba sa magiging husband mo, no? Kung kumbaga yung mga lambing moments, sabi ko nga, dapat ba namin tong marinig? Ganun, no? Pero sabi ko nga, grabe po talaga yung mga tinuturo ng Lord, no? Kaya yung mga parents dyan, yung mga nanay, even yung mga kabataan po, na kababaihan, no? I am encouraging you po na sa susunod na Women's Conference, prepare tayo, no? Pero here's another challenge, para naman po sa mga kalalakihan na nandito ngayon. Andito po, may mga lalaki po ba dito? Yun. Kung may lalaki dito, we are challenging you na dumalo po sa Men's Convention. Maraming ginawa ang Lord sa aming mga kababahian at naniniwala po ako, marami rin pong gagawin ng Lord sa buhay ninyo. No, and I know you are all excited to hear the Word of God this afternoon. So, i-ready na po ninyo ang inyo pong mga freebies, Bible, book note, and ready your heart and mind. Para sa Panginoon. Yes.
So magandang araw po sa lahat. Great day po. Ayan, sabi mo sa katabi mo muna, masaya ako, nandito ka ngayon. Ayan. Sino po rito na-bless doon sa mga testimonies ng mga kababaihan po natin? No, grabe, no? So, biruin mo, yung testimony pa lang po nila, nakaka-bless na. Ano pa kaya kung nandun ka talaga, di ba? Tama. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung kababaihan yan, okay, sabi sa katabi mo, next time, nandun ka dapat, ha? Ayan. Kasi, ang totoo po, yung mabless doon, ayun lang nakarating. Tama po ba? Yung na-bless po doon, yun lang nakarating. Si Lord po magbabago ng mundo, magbabago ng buhay ng mga taong hindi kilala. Alam niyo po, ano yung una niyang sinabi? Come. Kaya sabi sa tabi mo, I'm glad you came today. Sabi sa tabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Amen. No? Kasi po, yun lang. It starts from your day one. Yung one day mo, it starts from your day one. Maybe for some of us, ito yung day one natin. Or maybe nagsimula na tayo, pang ilang days na natin to, na tayo sumusunod sa Panginoon dahil meron tayong one day. Tama? Hindi natin sabihin, one day. Kasi yung one day, parang ano yun? Sana all. Hindi po. Pwede all. Pero you need to take that step of faith ngayon. Kaya yung mga kalalakihan, dyan ba kayo? Baka naman hindi ka pa registered. Na? So, dapat registered na tayo. And I'd like to welcome po pala. May mga VIP po tayo. May mga VIP. Tingnan ba yung katabi mo? May VIP sticker ba? No, kung yung may mga VIP, andyan po ba yung mga first-timers po natin? Yan, pwede po ba nating palakpakan ng Lord sa buhay ng mga first-timer natin? Yeah, welcome po sa mga naka-VIP po. Masaya po kami, nakasama namin kayo. Meron din ba tayong second-timer? Second-timer, second time makarating sa church? Second-timer? Meron? Third-timer? 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 Meron? Meron? Second, four-timer. Four-timer. O, Pastor, all-timer na po ako. All-timer. Okay. Wag lang all-timer, ha? Okay. Okay po. So, yun. At wag din two-timer, ha? Okay, masama po yun. Okay. Okay. Bakit ba tayo napunta ron? Okay. Sino po rito ready dun sa part 2 na ating series na Faithful? Ha? Ready na ba kayo? Yung ready, just say Amen. Amen. Ayan. So, kung ready po tayo, yung title ng topic natin ngayon, part 2 ng ating message series po, na Faithful is, nung nakaraan po is, kung nandito kayo, ano yung title natin last time? Stand out. Ngayon po ay, stand up, pero wag po kayong tatayo, ha? Okay, stand up lang po yung title ng topic natin. Stand up. Okay, so, kung ngayon po, no, kung ating pupuntahan, yung Faithful po natin kasi, week 1, stand out. We need to be ready na pag dumating yung situation, we need to stand out. Na meron na tayong firm decision, ano ba yung faith natin? Ano yung conviction natin? Na meron tayong tapang na harapin yon, so that pag dumating yung sitwasyon, alam na natin ano yung gagawin natin. Di ba? Parang pag may nag-aya sa'yo, wag tayo umattend ng church. O, nag-ready ka na. Sa akin, ang Sunday is non-negotiable. Tama ba yon? So, ready ka na. Hindi yung doon ka pa, mag-church ba ako? Parang tama, di ba? Rest day, di ba? Sabbath day, di ba? So, pero hindi po, it's a holy day. It is for the Lord, right? So, stand up po is standing for truth and righteousness. We need to stand up at times for truth and righteousness, lalo pag may nakikita na tayong mali. This message po is designed for, maybe may mga kakilala tayo, o baka tayo pa yun ngayon. Or maybe may kilala tayo na mahal natin, na ayaw nating mapunta sila sa mali. That's why we stand up for them. We stand up not just for them, but for the Lord. Natatayo tayo para sabihin sa kanila yung mali. At hindi sila para maliin, kundi sabihin sa kanila yung katotohanan. Ano yung dapat nilang lakaran. At sa mga susunod po na linggo, stand strong, stand in faith, and stand firm. Kaya po, I ask po everyone, tuloy-tuloy po tayo dito. No? Kasi po, simula last week, no, kung na-miss nyo po yun, pwede nyo pong balikan dun sa ating pong Facebook page, sa ating YouTube po, pwede nyo pong mapanood.
no, mabalikan po natin so that madaanan po natin. Ang ganda po ng mga messages po ngayon, no, yung series natin. So, ngayon po yung title natin, Stand Up, no? And bago tayo magtuloy, because we will engage with the Word of God, pwede po ba, let's declare this po again. No, let's declare this because we will engage with the Word of God. Ready? Okay, on the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we thank you sa oras po na ito. Thank you, God, for the life. Salamat sa opportunity na muli kami po ay mapagpala ng inyong pong salita. And we are asking that you speak to the lives of your people. Dahil Lord, pag kayo nagsalita, tumatagal, nagdadala ng pagbabago sa aming buhay. Lord, huwag niyo hayaan na ako lang yung magsalita. Dahil yung salita ko maaring masakit, maaring yung salita ko hanggang dito lang sa lupa, hindi magtatagal. But Lord, I pray na kayo po yung mangusap through my life. So that, Lord, merong pagbabago, merong change, and we will see your love. Lord, salamat po sa oras na ito. We just thank you. And Holy Spirit, speak. Right now, we ask that you speak into our lives. Pagguhin niyo po kami, at kayo lang po yung kayang gumawa nun. We allow you, Lord. Thank you. Gawin niyo po yung puso namin, magmistulang matabang lupa na pagtatamnan ng inyong salita na tutubo, 30, 60, hanggang 100 iba yung pagpapala. Salamat po, and we apply the blood of Jesus Christ sa bawat isa, claiming God, yung tamang puso, claiming wisdom from the Holy Spirit. Thank you, Lord. Bless your people as your word is being preached. In Jesus' name, and agasi po say, Amen and amen. Okay? Again, sabi mo sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Kailangan mo mag-stand up, sabi mo sa katabi mo na masaya ako nandito ka ngayon. Amen. Okay. So, alam niyo po, no, we stand up, no? Pag binabagit ko po yung word na stand up, wag po kayong tatayo kasi title po yan ng topic natin. At ito po yung gusto kong emphasize sa atin. That we need to stand up at times na mag-speak tayo ng truth ng may pag-ibig. No, we need to speak the truth na may pag-ibig. Hindi po dahil sa sinabihan ka o kinausap ka nung ni pastor o ng leader mo, hindi ka mahal. Kaya ka nga kinausap kasi mahal ka. Kung hindi ka mahal, ba't ka pa pag-aaksayahan ng oras? At inilalagay ng taong yon yung kanyang sarili sa alanganin. Bakit? Pwede ka kasing magalit. Pwede ka kasing mainis. Kung ikaw po ay magulang, naiintindihan niyo ko. Kaya ka sasabihan, kung ikaw ay anak, kaya ka pinagsabihan ng magulang mo, nung mga bagay na mali sa'yo, ay hindi dahil gusto kanyang saktan. Kasi gusto kanyang ituwid, kasi meron siya nakikitang mali sa buhay mo. And I believe, walang matinong magulang na yung kanyang anak, pagsasabihan niya lang dahil lang galit siya at walang dahilan. Are you listening? Mga anak, andito po ba kayo? Kaya po kayo pinagsasabihan dahil kayo po ay mahal ng inyong mga magulang. At bilang pastor po, no, tumatayo po as spiritual father po dito sa GOCC El Rosario, I'm speaking with love. Bakit po love? Pastor, minsan masakit. Yes, masakit. But hindi kita gustong patamaan. Wala kong intensyong magpatama. Bakit? Pag pinatamaan kita, masasaktan ka, next week, ako naman ang masasaktan. Bakit hindi ka na-attend next week? Ikalulungkot ko yon. Okay po ba yon? Kaya kung ikaw man ay tinatamaan at tingin mo pinapatamaan, hindi ikaw yung pinapatamaan. At hindi ikaw yung gusto kong tamaan. Yung katabi mo. Okay? So, okay, sabi mo sa katabi mo, hindi pala ako yon, ikaw pala. Okay, kaya kung feeling mo parang hurt na hurt ako, pinapatamaan nata ako ni pastor, hindi ikaw yon yung katabi mo. Okay po ba? Tingnan mo mabuti yung katabi mo kung may katabi ka. Sabi mo sa katabi mo, hagurin mo yung likod. Sabi mo, hindi pala ako yun, ikaw pala. Sabi sa katabi mo, ikaw pala yung topic ni pastor. Okay. Okay po ba yun? Pag tinatamaan kayo, hindi po kayo yun, ha? Yung katabi nyo lang. Okay? Okay.
Okay, and this time po, gusto ko po, nandun tayo sa book ni Daniel. Last time we talked about Daniel and his friends. No? Ngayon po, pag-usapan natin si Daniel naman, he was about 50 years old nung time po na to. At meron pong dream na dumating dun sa king, kay King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar had a dream. At nung nagkaroon po siya ng dream, yung dream niya po, ang tindi ng dream niya. No, yung dream niya po, kung yung as he deliver it, no, merong isang napakagandang puno na talagang grabe na yung bunga, grabe na yung branches, ang ganda-ganda, ang dami nang nalililiman, tapos ang tayog-tayog niya na, papunta na siya ng langit. Grabe yung punong yon. Kaya lang dumating yung time yung puno na to, no, nasira, at ito ay pinutol at nagtira na lang ng stump. Yun yung dream. At walang makapag-interpret kundi si Daniel. At mapalad na lang po na si King Nebuchadnezzar ay meron po siyang isang Daniel na kasama. But you know what, kasi minsan po, meron tayong, pag nag-confront tayo ng people, may mga extremes. Ano yung extreme? Unang-unang extreme, pag nag-confront tayo ng tao, we confront people the wrong way. Unang-una, sampo tayo minsan, unwilling tayo mag-confront. Kung nakita mo ng mali yung ginagawa, you need to confront. Bakit? Parang ganun, mahuhulog na sa bangin. Hindi mo ba bubusinahan man lang kung ikaw ay driver o kaya sa senyasan mo ng ilaw? Tama? O hindi ka ba gagawa ng paraan para, wag, kung ikaw ay nandun lang sa tabi, na mahuhulog na siya sa bangin? Tama? Naintindihan niyo po? Kasi minsan, may mga ginagawa ng mali na alam natin, hindi lang bad, kundi evil. Dito po sa church, marami, hindi nyo na po nalaman. May mga kapatid na hindi lang bad ang nagagawa, evil na. And I will not drop any name. Pero alam nyo, pag kinausap ko po sila, alam po nila, mahal ko sila. Nagre-repent po. Ang sumasama loob, yung mga taong nagawa nila ng mali. Sumasama yung tingin sa akin kasi, bakit? Yung tao kasi leader kasi, bakit? Kasi nagkaroon ng problema, may nagawa siya doon. So naggalit naman sa akin, nagrepent naman yung isa. Kaya lang, dito natin po makita, ang hirap talaga, no? Right? Kaya lang, mahal ko sila pareho. Okay? Hindi nyo na nalaman yun, hindi nyo nabalitaan. Kasi hindi na po para malaman ninyo. Because there are things that hindi ko po na para ipaalam po sa inyo. Ayoko nang dagdagan yung bigat ninyo. Si pastor na lang magdala. Okay? Yung puso ko na lang yun, kaya yung puso ko na lang yung nasaktan. Okay po ba yun? No, para maingatan po kayo. Kaya lang, tignan niyo po, minsan kasi meron tayong point na, it's not my business. Buhay nila yan, bahala sila. Hindi rin ako mag-judge sa kanila. Sino ba ako para mag-judge sa kanila? It's not judging, but it's helping them na makabalik sila sa tama. Kasi po yung love po kasi nagre-require ng truth. If you love, di ba parang anak mo, nakita mo na mali ginagawa, hindi mo pa pagsasabihan? Di ba po? Kaya lang minsan, unwilling tayo kasi minsan ayaw natin, ina-avoid natin kasi ina-ignore na lang natin kasi ang sabi natin, love ko siya ayoko siyang masaktan. Hindi po love yun. That's false love. Kasi ayaw mong sabihin sa kanya na may mali na siya. Pangalawa naman pong extreme is, kino-confront natin yung mga tao unlovingly. Yung parang drive-by confrontation yung ginagawa natin. Yung parang masabi na lang natin yung masabi, parang parang malay, patay. Mabuti nga sa'yo, kaya ka nagkaganyan kasi ganto. Biruin mo yun, nasa bangin na, nakahawak na lang sa ugat, nilagyan mo pa ng buhangin. Yan, mabuti. Buhangin lang naman yan Mabuti nga sa'yo, nandiyan ka. Ganon? Hindi po, no. But, di ba, we speak the truth with love. We help them na makabalik po sila. Kaya lang minsan, nag-speak tayo, tapos walang love. Kaya naman nanggaling, totoo naman po nangyari sa kanya dahil sa mali niyang desisyon. Alam niya naman na po yun Kaya lang minsan, wala po tayong love, walang para yung bibig natin. Pag nagbitaw tayo, tatalataan pa natin yun. Puro verses pa bibigay natin. Di ba? No, at sabihin natin, mahal ko siya.
Di ba? Hindi po. Hindi, wala pong love talaga. Kasi paano natin masabi na merong love? Parang anak po, pinalo mo. Pero ang gusto mo, hindi, kaya mo siya pinalo, yung mga anak ko po, alam nila yan. Even mga leaders po na tinutuwid ko, pag ako po nagtutuwid talaga, kinakausap ko sila, sila lang. Okay. Pag kinausap ko yan, ipopoint ko yung mali po nila at alam nila, hindi ako galit sa kanila kailanman. Galit ako dun sa ginawa nila. Yung mga anak ko po, alam nila yan. Pag namamalo po ako, si pastor namamalo. Pag pinalo ko sila, alam nila yan. Bakit ka pinalo? Kasi mahal ako ni Papa. Alam nila yon. Bakit ka pinalo? Kasi meron po akong nagawang mali. Love ka ba ni Papa? Opo. So, ang alam nila, hindi ako galit sa kanila, galit ako sa ginagawa nila. Kasi minsan po, pag may nakagawa ng mali, galit tayo doon sa tao, hindi tayo galit doon sa ginawa. Iba po yung tao, iba yung ginawa. Are you listening? Kaya po pag nagtutuwid tayo, kaya po meron pa ring love. Kasi pag nagtuwid, kaya lang ang problema po, nagko-confront tayo, nagtutuwid tayo, wala na pong pag-ibig. Si King Nebuchadnezzar nagkaroon po ng dream na gano'n, at alam nyo, talagang kakaiba yung dream niya, di ba? Wala po makapag-interpret, only Daniel. But thank God, kasi si Daniel, kilala po natin si Daniel, prayerful po si Daniel. Siya po yung nagpe-pray 3 times a day. Tama po ba mga kapatid? No, siya po yung nagpe-pray 3 times a day. Kaya lang ang tanong, Pastor, paano pag tinuwid po namin? Tapos paano yung anak ko pag tinuwid ko? Pastor, pinalo ko, dinisiplin ko. Paano kung naglayas? Diba? Paano kung naglayas, Pastor? Ang part mo, mag-discipline. Ang part niya, mag-submit at sumunod. Pastor, lumayas, bahagi niya yun. Naintindihan niyo po mga kapatid? No, tinuwid mo na may pag-ibig, naglayas. Hindi mo na pananagutan yun. Kasi ang pananagutan ko, diba parang, paano pag pinalo mo anak mo, paano kung naglayas yan? Hindi ko na part yun, part niya yun. Ayaw niya magpatuwid Pero nandun ako, bilang magulang, hinihintay ko bumalik. Andyan po ba kayo mga kapatid? Right? So, diniscipline mo. May nag-approach sa akin, Pastor, tama po yung sinabi niyo kanina, na-relieve din siya. Bakit? Ginawa ko po yung part ko, kinorek ko po with love, kaya lang ayaw po magpakorek, umalis. So, hindi, tapos na yung pananagutan mo, umalis. Are you listening? Kasi po yun yung pag humarap tayo sa Diyos, ano ba part natin? Kung ikaw ay magulang, magtuwid. Tama? Kung leader ka, mag-discipline. Kung pastor ka, i-discipline mo people mo. Anong part nila? Mag-submit. Mag-repent. Tama ba? Kung umalis, paano kung umalis sa sobra? Part na yun. Hindi ko yun part. Tama? So, may pananagutan ako sa Panginoon, kailangan kong paluin yung anak ko, yung part niya, kailangan niyang gawin, yun ang pananagutan niya. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Okay, may kasama pa ba ako? Okay. So, first thing, si Daniel po, very prayerful. Alam ko, ayaw niya po masaktan yung Pharaoh, o yung king, si King Nebuchadnezzar. Paano niya po kinonfront ito? Mabigat po yung sitwasyon kasi interpret niya yung dream na ito na yung hatol ng Diyos kay King Nebuchadnezzar. Mabigat po yun. Paano po yun? And he is very prayerful in his confrontation. Every time that si Pastor po, that I confront people, I also pray. Kasi ayoko masaktan. Lalo po pag may nag-away, Lord, ayoko na meron akong kakampihan kasi mahal ko sila pareho. May nag-away, mag-asawa, Lord, mahal ko sila pareho. Parang yung point ng isa, parang, Pastor, ba't di ako kampihan mo? Ako lugi. Hindi, pareho kayo May nagawa siya, may nagawa ka din. Kaya kayo nagkaroon ng conflict. So, meron kang 5%, hingi mo ng tawad yung 5% mo. At patawarin mo naman siya sa 5% mo. Kasi pag lumapit, di ba? Parang, siya po kasi ganito. Okay, saglit. Hindi tayo nandito para alamin kung sino yung tama at pinakatama. Andito tayo para mag-ayos. Andito ba kayo para mag-ayos? Kasi kung nandito kayo para mag-ayos, maaayos. Pero kung nandito kayo para alamin nyo lang at i-point out nyo lang kung sino yung tama at pinakatama, walang maaayos. Pero bilang pastor, andito ko para mag-ayos. Gusto nyo ba mag-ayos? Opo, pastor. Okay, mag-ayos tayo. Okay, 5% sa'yo, 95% sa kanya. 5% mo, ihingi mo ng tawad, patawarin mo siya sa 5% niya. 95% sa'yo, ihingi mo ng tawad yung 95% mo, patawarin mo siya sa 95%. Mag-ayos kayo magkapatid.
Nag-ayos sila. Gusto niyo ba talaga mag-ayos? Nag-ayos sila. Kasi minsan, isa pa pong point, minsan, parang, Pastor, nagsalita lang naman ako, tinawag ko lang naman siyang, B-O-B-O. Di ba? B-O-B-O ba? Body odor. Ganun ba yun? No, tinawag ko lang siya, sinapak niya ako, Pastor. Siya talaga, nanakit siya. Mas matindi yung ginawa niya, nanakit. Tanong ko sa'yo, ikaw ba napalo ng anak, ng magulang mo? Oo. Yung magulang mo, pinalo ka. Yung latay ba, nandyan pa? Wala na. Wala na po. Hilom na. Pero yung masakit na salitang binitawan sa'yo, nandyan pa? Grabe, 30 years na, nandun pa rin. Ano ngayon ang mas tumatarak? Ano ngayon ang mas masakit? Yung salita o yung physical? Yun. Napaisip siya ngayon. Kaya kasi napak. Buti nga sapak lang ginawa sa'yo. Ayun na siya mga kapatid. Minsan kasi hindi natin nakikita na mas masakit at mas makapangyarihan ng salita. Pero hindi ko po sinabing wala pong hindi mahalaga yun. Yung parang sinapak, wala yun. Hindi po, mas masama rin po yun. Pero makita natin palagi na yung lahat ng ginagawa natin, merong epekto sa relationship po natin. Kaya lang pansinin po natin, si Daniel prayerfully, paano kung i-confront itong si Haring Nebuchadnezzar? Una-una, if you're taking down notes, ito po yung napakahalaga matutunan po natin. Una, standing up means it requires speaking the hard truth. The hard truth in love. Si pastor po, ako nilalagay ko yung sarili ko palagi na pwede po kayong sumama yung loob sa akin. Bakit? Ako po yung ginagamit na magsalita. Pero titignan nyo po, instrumento lang ako. Okay po ba yun? Kasi sino po magsasalita sa inyo kung hindi ako? Hindi nyo po maririnig yung mga naririnig nyo basta sa church, doon lang sa tropa mo, aayunan ka pa noon doon sa mali mo. Pero dito po, sasabihin ko yung totoo sa'yo. At pag nakinig ka, merong pagpapala sa'yo. Pero ginagamit lang po ako. Instrumento lang po ako. Okay? So, tingnan niyo po, tingnan niyo si Daniel, na kailangan natin mag-speak ng hard truth na may pag-ibig. Minsan po, masakit talaga yan. Pero nilalagay ko na po yung sarili ko sa alanganin so that mapagpala po kayo. Tama? Ako na po nilagay ko yung sarili ko, pwede mag-isip ng masama tungkol sa akin, magtuturo ako ng mga first fruit, ng mga giving. Hindi naman po palaging ganun ang topic natin. Minsan lang. Pero yung mga kapatid, nagpapatotoo, yung kanilang first fruit may overflow sa buhay po nila. Nakakarating sila na ubus na sila, pero meron pang provision yung Panginoon. Amen? Nakapunta tuloy sila sa level na hindi pa nila napupuntahan. Bakit? Dahil natutunan po nila magtiwala sa Panginoon. Right? Okay. So tuloy natin, sabi po ng Daniel 4:22, sabi, Your Majesty. Ito'y grabe, Ano sabi po ni Daniel? Your Majesty. Mahal na hari. Kagalang-galang na mahal na hari. Your Majesty. Kayo po yung puno na yon. Dahil you have become great and strong, your greatness has grown until it reaches the sky, and your dominion extends to distant parts of the earth. Ganda, di ba? Sinabi niya muna, mahalari, ang ganda na po ng leadership ninyo. Kayo po yung puno na yan. And verse 25, you will be driven away up, sakit na to, from people and will live with the wild animals. Para po kasi nabaliw dyan si King Nebuchadnezzar. Di po talaga parang, nabaliw po talaga. Para siyang nag-asal hayop, kumakain na ng damo. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. And next, 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes. So tingnan nyo, ang bigat na po ng mga susunod. Una, sinabi niya, mahal na hari, kayo po yung puno, grabe na po yung authority nyo, grabe. Pero kayo po rin, ito po mangyayari. Ininterpret niya yung dream. And verse 26, the command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Sabihin po, may danger po pala pag hindi natin na-acknowledge that heaven rules. Yung tignan mo, ikaw na magaling, ikaw na mahusay, tas nag-disconnect ka na sa Lord, nag-disconnect ka na sa leader mo. Gano'n na po yun eh. Meron ng pride po doon. Ang galing ko na, skillful ako,
mahusay ako, magaling ako sa tao. Di ba, purong ako na. Yun po nangyari kay King Nebuchadnezzar. Dangerous po yun. Kaya warning po ito. No? Pero ang message po natin, maybe may kilala tayong ganito. Let us be a voice of God to stand up, to tell that person, kapatid, may mali na sa buhay mo. Hanga ko sa ginagawa mo. Ganun hanga ko, ang galing mo, ang husay mo, naabot mo na yung ganito, na ganyan ka. Pero kapatid, may nakikita akong mali sa'yo. May akan spirit ka na. Alay, akan? Akan to. Lahat na lang ikaw. Ayun, listening mga kapatid. No, tingnan niyo po. Kaya yun ang nangyari pala. Kaya ang ganda lang po ni-restore ng Lord. Ang Lord, ang goal, i-restore. Tuturuan niya lang si King Nebuchadnezzar. Kasi pinili niya rin si King Nebuchadnezzar para sakupin ng lahat. Kasama ang kanyang bayang Israel para maingatan din sila noong mga panahon na yon. Doon sila lumago habang nire-ready pa ng Lord yung puso ng Israel para makabalik uli ng lupang pangako. Pero tignan niyo po, bakit po nangyari ito? Kasi nga po, meron ng pride. Every time that there's pride, tuturuan tayo ng Panginoon. Pero hindi po madali yung lagay ni Daniel. And he need to stand up. Maybe for some of us, may kilala tayo na ganito. Ang galing, ang husay, ang unlad na ng buhay. Pero mukhang mali. We need to stand up for the truth. We need to stand up with love. Baka mamaya kasi sa dulo, ito kay King Nebuchadnezzar, sa dulo nangyari ito. Nung lahat, ang tingin niya kasi King of Kings na siya eh. Ang dami ng kaharian na under niya po. Kaya lang, ito na nga po problema, when there is pride. Hindi niya na na-acknowledge ang Lord. We need to speak to this kind of people. At maybe, nasa bahay natin sila. Maybe, kasama natin sila sa cell. Or maybe, at times, baka si Pastor, ikaw yung gamitin ng Lord to speak to me. Oh, I'm open for that. Kaya po sa cell ko, sabi ko, meron pang may any reaction, any comment, any suggestion, violent reaction, tumatanggap po ako niyan. Okay, kayo ba tumatanggap ng violent reaction? Pwede pong huminto na si Daniel dito. Pero alam niyo po, out of love, tignan niyo po si Daniel, paano siya nagsalita. Sabi ng verse 27, eto may tanong lang po. Tingnan niyo, next slide. Next slide, Je. Ayan, sige. Are you willing to tell the truth even if it's uncomfortable? Kaya mo bang sabihin yung totoo kahit na uncomfortable? Okay. Alam niyo po si Daniel, he gave both the truth and hope. Sabi niya, mahal na hari, eto ka, eto yung sitwasyon, eto yung mangyayari. Pero mahal na hari, pinahintulutan lang ng Lord to. No, dinidiscipline ka lang. Pero gusto ng Lord, i-restore ka rin pag okay ka na. Nagets niyo yun? No, pag okay na tayo. Kaya meron palang mga bagay na minsan nawawala sa atin. Maybe God is teaching us lang na mag-depend sa Kanya. At nung nag-depend na tayo sa Kanya, bumabalik din naman at even more. Just like King Nebuchadnezzar. Pero may mga taong kailangang gamitin sa atin. Who needs to speak the truth with love. Kaya sabi nga po nung verse 27, tignan nyo rito, sabi niya, King Nebuchadnezzar, please accept my advice. Stop sinning and do what is right. Break from your wicked past and be merciful to the poor. Perhaps then you will continue to prosper. Ano sabi niya? Tigilan mo na. Sabi sa tabi mo, tigilan mo na yan. Be a voice of truth. Tama? Maybe sa oras na ito, ikaw yung voice of truth sa Panginoon, ng Panginoon sa katabi mo. Sabi sa tabi mo, tigilan mo na yan. Yung masama ay masama. Amen. Wala po magandang ibubunga ang masama. Dahil kung ano ang tinanim, yun ang anin. But you know what? Pwedeng huminto na si Daniel kanina doon sa verse, sa unang mga verses, sa verse 26. Pero alam niyo po, dahil meron siyang pag-ibig doon sa hari, sabi niya, eto, mahal na hari, tigilan niyo na po. Huwag na kasi kayong gumawa ng kasalanan. Kilala niya naman kasi yung hari eh. Alam niyo po, gaano kasama si King Nebuchadnezzar that time? In-identify, kung kilala niyo po si Saddam Hussein, in-identify ni Saddam Hussein
na kung buhay si King Nebuchadnezzar, siya yung reincarnation ni Saddam Hussein. Siya yung reincarnation ni King Nebuchadnezzar. Ganong katindi. Hello po? Diyan ba kayo? Kaya grabe na po si King Nebuchadnezzar at the time. Grabe na. He is a ruthless king. But you know what? God humbled him. No, kaya lang ito, nag-speak siya ng truth in love, pero hindi niya po pinipilit yung gusto niya. Sinasabi niya ng mahal na hari. Sabi niya, King Nebuchadnezzar, mahal na hari, tanggapin niyo yung payo ko, tigilan niyo na po yan. No? Kaya sabi sa tabi mo, tigilan mo na yan. Hindi, wala rito. Wala rito. Lahat dito mabubuti ginagawa. Amen. No, hindi niya lang po ininterpret yung dream. Meron po siyang, hindi lang din siya against sa kasalanan. But ano po, tinatag niya lang po yung matuwid. Tinatag niya po yung nais ng Panginoon. Inilalaban niya kasi ay Lord. Okay po ba yun? Pag nilalaban mo ay Lord, palagi ka na doon sa katuwiran. Pag galit ka kasi sa tao, galit ka doon sa kaya, no, magkakaroon ng problema. Pero pag galit ka lang doon sa ginagawa niya, dahil gusto mo, nakikita mo, ito yung magdadala ng problema sa buhay niya, you'll have a different tone with that person. Amen? Are you listening? Diyan pa ba kayo? Can I have an amen there? Amen. Number 2, prayerful confrontation yung dapat. So we need to be ready before that. And ito yung tanong, how to stand up God's way. So ibig sabihin, yung way ng Lord yung ilalaban natin, hindi yung way natin. We fight God's way, not our way. Tama? Kasi minsan pag way natin, nainis tayo. Anong sabi ng scripture? Sabi ni Apostle Paul, Galatians chapter 6 verse 1. Sabi po ni Apostle Paul, Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, okay? Si Samson, kilala niyo si Samson? May Samson siya. Okay? You who are godly, dapat ikaw yun, di ba? Should gently and humbly help that person back onto the right path. You need to humbly, gently, and humbly. Bakit? Alam mo po, nakikita mo kasi yung sarili mo, na-identify mo, pareho lang kami nagkasala. Sa harap ng Lord, malaki yung nagawa niya, maliit yung akin, pero sa pamantayan ng Diyos, pareho lang yun. Nako niya po yun? No, pastor, nangupit lang. Yung isa naman, nagnakaw milyon, pareho lang po yun sa paningin ng Diyos. Pareho lang kasalanan yun. Okay, kaya tingnan natin, kaya gently and humbly, kasi alam mo, malaki yung nagawa niya, pero may nagawa ka rin eh. And then, when I confront people, ganun ako mag-confront. Bakit? Kasi alam ko may mali siya, may mali din ako. And at times, minsan niya sinasabi ko, Lord, kaya pala you allowed me to do those things. Dahil may darating na ganito. Kasi kung hindi nangyari yun sa buhay ko, hindi ko siya maiintindihan. Are you listening? May mga kapatid tayo, sabi niya, Pastor, ngayon ko naiintindihan, bakit ako nakulong? Na wala naman akong kasalanan. Kasi may mga tao palang i-connecta yung Panginoon sa buhay ko na naka-experience sila na makulong. God allows things in our life. Kaya po napakaganda. Tingnan niyo rito, no? Tinuturuan tayo rito ni Apostle Paul, the Word of God, na paano natin tuluan yung mga tao. No? Babalik sila sa right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. So, mga bagay dapat matutunan natin. Okay, application, paano natin apply ito? Before confronting, ask, is my goal restoration or self-righteousness? Ano ba goal mo? Ma-restore sila? O ma-point lang yung gusto mong i-point? Di ba? Na minsan pointless naman. Kasi ang goal ng Lord, ma-restore. Parang ganito. Kunyari, may tao, may usap kay pastor. Paano mo kakausapin? Ito matindi. Okay ka kay pastor. Okay si pastor sa'yo. Nung nakausap mo tong taon to, may grievance kay pastor, pati si pastor, hindi ka na rin okay. Ano nangyari? Yun. Huwag ka matempt. Manggol mo, restoration. May issue ka kay, mag-restore kayo. May issue ka kay sa leader, may issue ka kay nanay, mag-restore kayo. Kasi yun ang gawain, hindi tayo mag-cause ng division. Can I hear an amen? Amen.
Oo, anak tayo ni Lord. Restoration ang gusto ng Lord. Pero mukhang, meron kasi restoration daw, hindi naman nagiging cause ng restoration. Tama, kasi tingnan nyo, ano nagiging outcome? Division. Tama? Kaya tingnan nyo, paano natin approach yan? Yung approach natin really matters. Kasi yung truth without grace leads to rejection. Yung truth na walang grace, rejection. But grace without truth leads to compromise. May grace ka naman, pero wala namang truth. Compromise ka na. Kasi mali na ginagawa, tinotolerate mo pa. Yung katabi mo, nagpe-Facebook na lang, imbis na makinig sa preaching. Inalaw mo pa, hindi mo pinansin. Di ba? Nag-ML na lang pala, hindi naman nagno-notes. Di ba? Wala namang ganun dito. Amen? Tapos wala ka pang gagawin. Mali, saglit na nga lang yung oras sa church, di ba? Nag-Facebook pa, pwede namang gawin yun sa labas. Wala ka bang gagawin? At times si Pastor, alam niyo po kung ano lang ginagawa ko, just to speak the truth in love, tatayo lang ako malapit sa iyo. Pag hindi pa nakaramdam, ewan ko na lang, di ba? Tama po ba? Oh, buti naman nakakaramdam. Pero I love you lang. Hindi na lang ako nagsalita. Okay? Nagets nyo ba? Kasi how do you really approach people? Kasi pagka walang grace, may rejection dyan. Pero pag grace, puro grace, wala namang truth, may compromise tayo dyan. Inaalaw natin yung anak natin, mali na ginagawa. Di ba? So, pangalawa naman, una kasi po, God help me confront with the goal of restoration. So, yun po yung dapat nating gagawin. Yan yung pagka nag-confront tayo, Lord, gusto ko with yung goal ng restoration. Pangalawa, God, help me confront with caution. Ano yung caution? Lord, ingatan niyo ako. Baka mamaya, yung i-confront kong tao, yung marinig ko sa kanya, baka ma-affect yung faith ko. Mag-iba yung tingin ko dun sa kabila, sa inyo, dun sa ginagawa ko sa church. Kasi ganun yun eh. And we need to stand up on our faith, be courageous. Ano ba talaga yung faith mo? Baka masway ka kasi kaya nga sabi ni Paul, ingat kayo, baka din kayo ay madamay. Baka matempt kayo dun sa anumang situation na inaayos natin. Are you listening? Kaya ingat dun sa papakinggan mo. Baka mamaya, di ba, hindi okay ka kay sa leader mo. Nung kausap mo to, may sinabi tungkol sa leader mo, iba ka na. Kanina may narinig ako, di ba? Pinag-uusap-usapan. Huwag niyong pagtulong-tulungan yung sa leader niyo, tulungan niyo. Hello po, mga anak ng Diyos. Diyan ba kayo? Yung mga anak ng Diyos, hindi pinagtutulong-tulungan yung kapatid. Tinutulungan ang kapatid. Hindi ka nagiging cause ng division. Ikaw yung nagiging cause ng reconciliation. Naku, mukhang maraming babalik ngayon. Di ba? Kasi ano bang reason mo? Di ba? Word of God din naman ginamit. Kaya lang, division ng tatalataan ka rin. Yung mag-asawa, tatalataan din. Kaya lang, ang goal kasi, restoration. Maayos yung relationship. Hindi i-point kung sino yung tama at pinakatama, kundi mag-ayos. Alam niyo po, susceptible kasi tayo pag nagtutuwid tayo, pwede tayo maging prideful, at pwede rin tayong ma-affect nung sinishare sa atin o nung natatanggap nating treatment. So, kaya po, kailangan we need to stay humble. No, parang merong kino-confront yung eto, nahuli ko to, nanonood ng hindi dapat panoorin. Pero yung nagsasalita, grabe, may chicks. Hello po, andyan na kayo? Yung isa, nanonood lang ng masamang panoorin. Siya ginagawa niya na. Di ba, no? Mali, di ba? Number 3 point, if you're writing down notes, trust God with the results. Trust God with the results. Yung point number 2 po kasi may sub-point 1 and 2. Baka malito po kayo, ha? Ito po ay main point number 3. Okay? Gets nyo? Okay? Gets na? No? Okay ba? Baka sabi yan po, main point po yan, ha? Okay. So, trust God with the results. Pagtiwalaan natin ang Panginoon ng mga resulta. Bagaman kinonfront natin yung people, may part sila. Yung parang,
Lord, Pastor, paano kung yung anak ko dinisiplina ko, lumayas? Part na yon. Ibigay mo ang pagtiwala mo sa Panginoon. Basta gawin mo yung part mo bilang magulang, i-discipline mo yung anak mo. I-confront mo siya dun sa mali. Okay? Yung reaction niya, siya na yon. And entrust it with God. Okay po? So yun, hindi natin hawak yan. Tao yan eh. May self-will yan. May free will yan. Tama? Hindi sakop ng Lord. Tingnan niyo po, verse 34 ng Daniel 4. At the end of the time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven. Yung time na to, nag-repent na siya. Kasi para siyang at in-acknowledge niya na ang kalangitan. And my sanity was restored. Bumalik yung kanyang katinuan. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. So ano naging resulta ng ginawang confrontation ni Daniel? So ginawa pa rin ng hari yung gusto niyang gawin. Pero hindi po siya pinilit ni Daniel. Pero yung resulta po, nagkaroon ng trouble. Kung ano yung sinabi ni Daniel, yun ang nangyari sa hari. Pero alam niyo po, napakaganda lang, he spoke the truth in love and Daniel trusted the Lord sa resulta. Mga magulang, kung nandito po kayo sa leader, may mga tao po sa ilalim natin, anak natin, cell member natin, we need to be God's instrument to speak the truth, but always with love. And hawakan mo rin yung heart mo. Bakit? Kasi yung response nila, maaari hindi natin saklaw. Kasi may free will sila eh. Si Lord nga hindi pinapakialaman yan. Pero we need to trust God. And just like dito kay King Nebuchadnezzar, nung naranasan niya na lahat ng trouble, tinuruan siya ng Panginoon. Nung naranasan niya lahat ng, nawala siya, para siyang nawala sa sarili niya, nabuang-buang ba? Sabi sa Bisaya, nabuang-buang, no? So, nabuang-buang siya, grabe. Nung naranasan niya yon, then he realized, personally, bumalik siya sa Panginoon. After, quite some time, parang I think 7 years, dumaan, na ganun siya. Kasi hindi siya nag-repent. Kung nag-repent lang sana siya, nakinig siya sana kay Daniel. Pero iniwan ni Daniel yung result kay Lord. Nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kaya kung may mga pinagdadaan naman tayo, pwede tayo magtiwala sa Panginoon. Okay? So may mga anak ba kayong medyo parang naliligaw? Let's trust the Lord. Pero gawin natin yung part natin. Sa leader ka, gawin mo yung part mo. Bakit? Yan ang pananagutan mo sa Diyos. Pastor, naglayas. Pastor, nagdabog, binasag lahat ng pinggan. Bahagi niya yun. Okay ba yan? So yung pananagutan mo, gawin mo. Okay? Alam niyo, sabi ng iba na raw yung mga bata ngayon. Alam niyo bakit iba na yung bata ngayon? Iba na kasi yung mga magulang ngayon eh. We just leave our kids with our cellphone. Kaya po I don't advise talaga. Bata pa lang, cellphone na. Pampatigil sa bata sa cellphone. Mamaya po, ang kikilalanin na nung bata, may authority sa kanya, cellphone. Tatahimik siya pag may cellphone. Agawin mo cellphone ngayon, ikaw yung magulang. Ano gagawin ng bata? Magwawala. Sino ngayon ang may authority? Ikaw o yung cellphone? Turuan mo anak mo. Train the child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Huwag niyo pong gamitin pangpatahan ng bata ang cellphone. Okay, mga kabataan din, hindi yan ang kapayapaan natin, cellphone. Si Lord ang kapayapaan natin. Okay po, huwag niyo ubusin ang oras niyo sa cellphone. 2:00, 3:00, gising ka pa. Kasi meron kang ka-chat, di ba? Ask yourself, as a closing thought, standing up for truth is not about judging. It's about loving enough to tell the truth. Kung mahal mo, sasabihin mo yung totoo. Hindi yung hayaan mo lang siya, hayaan mo lang siya. Yung boss mo masama na, hayaan mo lang siya. May trouble na darating sa buhay niya dahil nagtatanim siya ng mali, hayaan mo lang siya. Yung tatay mo, nakita mo ng mali, hindi ka pa mag-share ng mabuting balita sa kanya. Listen kung mahal mo talaga, you will speak the truth. Kaya yung mga nagsasabi sa inyong mahal, pero nilalayo ko sa Panginoon, mali yan, hindi yan love. Tinotolerate ka sa mali mo, hindi yan love.
Pero yung may mali ka, kinausap ka, sinermonan ka pa, yun ang nagmamahal sa'yo. Pini-ID ka pa, di ba? Pina-copy shop ka pa. Sarap naman, di ba? Sarap naman sermonan, di ba? Pero hindi naman po, sa PID po, hindi po yan ang nangyayari. We just drink coffee at nagkukwentuhan, di ba? Ito yung tatanong natin sa sarili natin as I end. Where do I need to stand up for truth in my life? Anong area? Where do you need to stand up for truth in your life? Saan? Anong area? Sa boss mo ba? Sa kasama mo sa cell group? I don't know, kapitbahay mo? Na close sa'yo, mahal mo, kaibigan mo? I don't know. Maybe hindi mo pa na-share ng gospel. Or maybe na-share mo na, pero mali pa rin. You just need to speak the truth. Mali yan. Mahal kita. Kaya ako sinasabi to. And at times po, kahit ako with my wife, I speak with my wife. Mahal, alam mo, ganun po, I need to speak. Bakit? Kasi pag hindi ako nagsalita, hindi mo malalaman yung mali mo. Kasi sa'yo parang okay lang. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Galit ako doon sa ginawa mo, pero napatawad na kita. Pero gusto ko lang, just to let you know, sumama yung loob ko doon sa sinabi mo, doon sa ginawa mo. Huwag mo na lang ulitin. Okay ba yun? Hindi ka galit sa tao? Galit ka sa ginawa? Right? Ay, tinan po, am I avoiding confrontation when God wants me to speak up? Ina-avoid ko ba yan? Yung gusto ng Lord, mag-speak up na ako, mag-share na ako ng gospel, magtuwid na ako ng tao, pero timid pa rin ba tayo? Natatameme pa rin tayo? So, am I confronting with love and humility? Pag nag-confront ba ako, gusto ko lang bang i-point yung mali niya? At tama ako? At tama yung Bible? Or nag-confront ako kasi mahal ko siya? Confront ako kasi humility, nakita ko rin may mali rin ako eh. Hindi rin ako perfect. At yung nagawa niya, nagawa ko rin dati. Baka magawa ko sa susunod. Pero i-confront ko siya ngayon with humility na pareho kami binigyan ng grace ng Lord. That will be different. Tama po ba? Pag ganun po tayo tumingin. Kaya tingin natin, nag-confront ba tayo with love and humility? Personal question po. Lalo pag kausap mo yung asawa mo, kausap mo yung anak mo, yung cellmates mo, o kapwa mo, believer, pag kinonfront mo, how do you confront people? How do you share the gospel? Kayo mga impyerno na kayo! Sino rito gusto mo sumama sa ganon? Sabi ng Biblia! Gusto mo sumama sa ganon tao? No. You want to go with people, bro? Alam mo yung, I appreciate, mabuti kang tao, you help people. But sa Bible, there's only one thing na pwede magligtas. One person. It is only the Lord Jesus Christ. And I know, mabuti kang tao, but you haven't received Jesus Christ. Pwede mo share sa Kanya yung faith mo. Pwede mo gawin yung one verse natin. Romans 6:23. You can share it to them. Why? Because you love them. I love you. Gusto ko hindi lang kita kasama dito sa lupa. Gusto ko kasama kita hanggang langit. Sabi sa katabi mo, you need to stand up. You need to stand up. Ephesians chapter 6 verse 13. Sabi po ni Apostle Paul, dinaanan po natin ito nakaraan. There are things that we need to do so that we need to stand up. Sabi po ni Ephesians 6:13, meron po tayo dyan, Ate Joy. Okay. Sabi po, no, we need to put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Amen? So, sabihin po, gawin natin lahat prayerfully. God, gamitin niyo ako instrument to restore, to reconcile relationship, not to cause division. Hindi maapektuhan din nung isi-share. Ingatan niyo ako, Panginoon. Sino rito may natutunan ngayon? Ha? May natutunan? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung para sa Lord. So, ano to? Pwede ko po ba? Lahat? Let's come before the Lord. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata. Kung maalala mo, maybe dito sa message na to, nakita mo parang ako po si King Nebuchadnezzar.
meron akong maling ginagawa, but thank you for this message. Or maybe sa oras na ito, Lord, there are people na nilalagay niyo sa heart ko that I need to stand up and tell them the truth with love. May mga tao, Lord, na close sa akin, pero hindi ko alam kung pupunta ba to ng langit. Pamilya ko to, maaring kasama ko sa lupa, pero kasama ko ba to sa langit? Kaya ba nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata? Personally, come to the Lord and ask the Lord to grant you, Lord, grant me yung boldness to stand up for the truth. Pwede mo sabihin sa Lord, Lord, grant me, Lord, the boldness to stand up to the truth with grace and with love. With humility, Lord, pag nag-approach ako sa mga tao. At sa oras ito, pwede mo hingin sa Lord, Lord, i-reveal niyo sa akin yung mga area na kailangan kong mag-speak up. O kung hindi man mag-speak up, Lord, maybe like King Nebuchadnezzar, may mga area na kailangan kong mag-repent. Kailangan ko na, Lord, talikdan, talikuran. Babalik na ako, Panginoon, tulad nung prodigal son. Are there areas of your life that you need to go back? Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, identify mo anong area sa buhay mo that you need to stand up. Itong darating na linggong to, anong area that you need to stand up? Not just stand out, but stand up. Hindi ka lang nila mapapansin na kakaiba ka dahil sa faith mo, kundi maririnig din nila mula sa iyo at mararanasan mula sa iyo that you really care, that you really love them. Because you stood up in faith. Habang natungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, pwede ba natin ilagay yung ating kamay sa ating dibdib ngayon? And just tell the Lord, Lord, I receive boldness to stand up for truth with grace and love. Gamitin niyo po ang buhay ko so that I will be able to speak up sa mga tao. And forgive me, Lord, kung may area ng buhay ko na mali pa, kailangan pa ninyo ituwid sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako upang magamit niyo po ako mightily. Holy Spirit, grant me wisdom para ma-identify ko po yung mga tao na gusto nyo na bahaginan ko ng katotohanan na may biyaya at pag-ibig. At bigyan nyo po ako ng tapang to stand up. Stand up for the truth with love. Salamat po. Thank you, Lord. Sa inyo po yung papuri, parangal, pasasalamat. And I declare the grace of Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. And agasi po say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Let's praise Jesus.